Hello. Hello, magandang araw, magandang hapon kung kailan ko ma-upload tong video na to. So meron tayong re-react na isang segment lang naman dun sa interview ni Julius Babaw tungkol dun sa ito ano ngayon trending ngayon ito yung kay Pepsi Paloma. Nabuhay na naman yung controversy kasi nga do sa pelikula na lalabas ang dami na ring nag-cover na vloggers, ang dami na ring hinihintay ko na nga lang si 88 i-topic to baka kilala ng duwende niya kung sino talaga yung nang rape. 'Di ba? Kaya nga kinakatok ko si 88 nga, 88 baka naman may masabi si Ilinyo tungkol dito. Anyway, mga kababayan ko, last time, 'di ba, nireakan ko yung trailer nung The Rapist of Pepsi Paloma na kung saan na-mention si Vic Soto, 'di ba? Parang natanong do sa trailer, ni-rape ka ba ni Vic Soto? Tapos sinabi ni yung gumaganap na Pepsi Paloma, oo, gumanon, no? At napanood ko din sa mga legal experts katulad ni Fiscal EJ na libelous nga naman daw yon yung ganon, no? Yung sa trailer na yon. Kasi pwede mag-cause yun, pwede may maniwala doon na yun talagang totoo. Now, sa sobrang bold nung move na yun, sobrang, tama ba yung term ko? Bold. O sobrang risky nung move na ginawa ni Daryl Yap. Doon sa ginawa na yun. Parang nakaisip ako ng hindi kaya mamaya may twist yung movie na yun. Parang marketing strategy lang niya na kunyari anuhan ng controversy kunyari. Pero in reality, sa likod, may blessings nila Vic Soto yung movie. Parang gano'n ang pagkakaintindi ko. Pero magdedemanda daw si Vic Soto No? So ibig sabihin, meron talagang balls of steel si Daryl Yap kung gano'n, no? Yung pero may napapanood akong mga balita. 'Di ba? Nagche-check ako May mga sabing magfa-file daw ng kaso. To be fair naman, naibalita naman sa TV5 na magfa-file talaga ng kaso. At ito, meron ako nakitang video yung yung pag-arrive ni Vic Soto sa sa fiscal ba to or basta magfa-file siya ng kaso na reklamo. Yan na kaya. O Lexus eh. Ganda na sasakyan, Lexus. Ay, sila nga. Hi! Good morning! Maghintay po kami later ha. Oo ba? Morning. Cool pa rin talaga si Vic Soto, no? Nako, patay ka, Daryl Yap. Siguro naman, hindi naman nila gagawing kasi iniisip ko pa rin, baka mamaya marketing stunt pa rin to Siguro hindi naman nila bababuyin yung proseso ng batas para lang i-promote ang movie. Kasi baka mamaya marketing stunt pa rin to Boss.
Pero mukhang seryoso, ano? Tingnan nga natin tayo. Ramdam nyo na finally parang hinain nyo na ito after lumabas noong January 1 ang malicious teaser umano ng pelikula na mention in your name. Kasi maraming nagtatanong sa akin kung anong reaction ko. Isa ka na doon. A lot of people have been asking me, what's your reaction? Ito na po yun. This is my reaction. Kung naman may mga katanungan kayo, si Atty. Buko na sasagot ko. And bilang isang, of course, kaligay ng showbiz industry, gano'n kahalaga na gumagawa tayo ng mga ganitong hakbang pagka may ganitong mga lumalabas. Siyempre, yung issue kasi, ganito kasi yan. Ako sasagot para kay Vic Soto. Ito yung pagkakaano. Bago natin formally na, sige na nga, si Vic Soto nga muna. That seems to be an attack to your person. Ako, wala naman akong pinapersonal. But I'm just against irresponsible people, lalo na sa social media. Kaya nga ako, hindi ako sumasagot in any social media o sa television o sa ano. I think this is the right venue. Tama nga naman. Sir. No? Hindi na siya nakikipagtaltalan pa sa ano, basta dito tayo mag-usap sa totoong venue. Para sumagot sa lahat ng issue. Kasi the more na nakikipagsagutan ka pa sa social media, pwede kasing ma-taken out of context pa yung sinasabi mo eh. Pwedeng lagyan pa na ibang meaning, di ba? And Pauline, how are you supporting Bossing Ultra? Oh, all the way. All the way. No questions asked. Well, we saw na hindi mo binubura yung mga screenshot, no? Yung mga comments na sa yung accounts. Yeah, so we have evidence of everything. Napakahalaga rin. Of course. How are you right now? We're okay. We're okay. We're just praying, and of course we trust naman the justice system in the Philippines. Laban lang, bossing, no? Thank you po. Nakikita ko kasi kaya need gawin yun. Siyempre, yung issue kasi matagal ng patay yun eh. 'Di ba? Let's say ilang dekada na ba na lumipas yun. Di pa yata ako tao nung nagkaroon ng controversy na ganyan. Siyempre sa habang-habang panahon. Kasi hindi na natin malalaman talaga eh. Totoo ba talaga na ginawa nila yon? May mga speculations, di ba? May mga tawag dito. Rumor. May mga chismis na talagang gano'n nangyari. Ang pagkakatanda ko pa niyan, na narinig ko yan, 'di ba nagbabalik si Richie the Horsey? Neto lang, bago siya namatay, 'di ba? Parang nasama pa siya sa parang sitcom yata ni Vic Soto, binigyan siya ng trabaho. Si Richie the Horsey dati. Dahil parang nag-addict yan dati si Richie the Horsey, 'di ba? Nung bumalik si Richie the Horsey, nabuhay na naman yan. Yung issue na yan, yung Pepsi Paloma na yan. Parang ang narinig ko noon, correct me if I'm wrong ha, kasi ito rumor din naman to narinig ko eh. Parang si Richie the Horsey lang yata yung pinaamin nila. Parang ginawa nilang I don't know, fall guy ba? Tama bang sabihin fall guy? Yung paghilinaw, yung nakakaalam ng mismong issue. Kasi I was very young nung bumalik si Richie the Horsey. Hindi, seryoso. Hindi ko masyado siniseryoso yan, pero naririnig ko na before talaga yan, yung Pepsi Paloma, hindi ko lang talaga binibig. Ngayon lang medyo nagka-interest ako kasi nga nagkaroon ng movie si Daryl Yap na nag-trending. Tapos, hindi ko naman na ipapollow up to, kaya lang, ang daming forward sa akin tungkol sa mukhang sabi gano'n nung isang sa akin, ano bang name ni sir? Shoutout ko lang ha, kasi siya yung nagsabi sa akin eh. Sabi niya, gano'n siya, mukhang walang twist na mangyayari kasi nagdemanda si Vic Soto. yun ang kasing unang theory ko, kasi napaka-risky naman kasi talaga ng napaka-risky naman talaga ng
ginawa ni Daryl Yap na parang for me too good to be true ba talaga na talagang tahasan mong ano, para ka namang hindi nag-iisip kasi nun na Vic Soto, kakalad ka rin mo sa ganyan, di ba? Ang nagsabi sa akin nun si Sir, si Casey Pasqua, di ba? Credit kay Sir Casey Pasqua ito, sinabi niyang ganun. Sabi niya sa akin ganun, mukhang walang twist yung pelikula, Boss B, kakasuhan pala. Well, tingnan natin so far, ngayon pa lang, 'di ba? Ngayon pa lang si Vic Soto pa lang ang kakaso kasi siya pa lang yung na-mention. Tapos pag ang na-mention na naman sa trailer let's say si Joey De Leon. Si Joey De Leon naman ang magkakaso. Ewan ko ba. Pero hindi naman siguro nila gagawin to as parang marketing stunt, no? Hindi naman siguro. Sobrang OA naman kung gagawin marketing stunt nila to para kumita yung movie. Siguro talagang nakita nila libelous talaga yung nangyari. Pero ngayon, base dun sa mga ito sarili ko pong opinion to. 'Di ba? Base sa mga kasi bago ko i-content to, inano ko yung case ni Pepsi Paloma eh. 'Di ba? Since hindi naman mapapatunayan na kasi hindi nga natuloy yung kaso eh. 'Di ba? Binabasa ko itong I know hindi naman reliable source itong Wikipedia dahil ito pwede naman itong i-edit ng kahit na sino. Pero at least meron tayong idea. Kasi nung nabasa ko dito, may pumirma ng parang desistance pala nung time na yon para hindi na maituloy magsampa yung kaso. Pero walang nami-mention na ibang suspect eh. 'Di ba? Walang nami-mention na ibang suspect. After appearing in a handful of films, Paloma was involved in a highly publicized scandal when she accused comedians Vic Soto, Joey De Leon, and Ricardo Richie Dorsey Reyes of rape. According to so ang original na si Vic Soto, Joey De Leon at si Richie Dorsey, no? According to Paloma's account, she and fellow actress Guada Garin were brought to a room at the Sulo Hotel in Quezon City and then raped actor and future Senator Tito Soto. Kasama pa rin pala si Tito Soto, who is also Vic's older brother. Soon became involved, compelling Paloma to drop the charges by allegedly intimidating her with a gun. Soto had drawn up an affidavit of desistance and obtained her signature. Di umano, ayon dito sa Wikipedia, I don't know if it's reliable, pero maraming nagbabasa ng Wikipedia eh. Di ba? Di umano daw, parang tinutukan daw ni di ba? Ni Soto. Sinong Soto? Si Tito Soto ba? O basta nakalagay dito, Soto had drawn up for affidavit of desistance and obtained her signature. Although some newspaper reports stated that it was Pepsi's mother who signed the document on her behalf. So contradicting pirma meron naman nag-comment sa akin, binayaran daw. 'Di ba? Ang daming version eh. Had the suspects been convicted of the charge, they would face the death penalty, execution by electric chair. Electric silya pa noon, The same fate that befell 3 of 4 convicted rapists in actress Maggie De La Riva. Ito, kilala ko to si Maggie De La Riva.
Napanood ko yung ano niya, yung account niya nung ni-rape siya. 'Di ba? Nabitay yung ano nabitay yung mga rapist yata ni Maggie de la Riva, 'di ba? Aha. 2 decades prior, so 20 years naman yung kay Maggie de la Riva. According to the retracted article by the Philippine Daily Inquirer, it was also around this time that Paloma was reported missing and was found being held captive by convicted felon Bienvenido Ben Ulo Mendoza, a relative of Sotos. Despite his arrest and confession, there is no record that Ben Ulo was ever charged with any crime connected with the abduction of Pepsi Paloma. So, may mga conflicting story dun sa nangyari, no? Pero iisa lang yung pinatutunguhan 'Di ba? Pero hindi pa natin talaga pwedeng basahin nyo to, no? Kayo na bahala magpatuloy. Pero hindi pa natin pwedeng i-conclude kasi hindi naman sila nahatulan talaga ng korte. Hanggang speculations lang yung mga tao. Then, meron interview dito, may clip dito ng interview na kinuha dun kay Julius Babaw, Ito naman si, anong name nito ni ma'am? Soft drinks beauty din to si Coca. Ano name nito ng Coca? Di ko kasi naabutan tong mga to. Ito ini-interview ni Julius Babaw. Coca. Oh, may Pepsi pala mo, may Coca-Cola pa. Isa sa mga controversial na nangyari nung panahon na yun, nung kayo mga soft drinks beauty, Soft drinks ay yung beauties. na-involve yung TVJ, di ba, kay Pepsi Paloma. Oo. Anong alam mo dun sa kwento na yun? Kasi nga po, nung araw, nagkasama kami ni Pepsi sa isang bahay. Si Tito Ray po yung kumuha ng bahay na yon. Tapos nag-share kami ni Pepsi sa isang bahay. Then, nung syempre, lagi kami magkasamang dalawa, kahit saan. Basta para magkapatid na po kami, pero matanda po sa akin yung 2 taon na. Mukhang bata lang no? Opo, mukhang baby. Then, nung nabanggit ko sa kanya yon na Pechay kasi tawag ko sa kanya kay Pepsi. Pechay. Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Alin? Yung, ha? Hindi alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin si Ray de la Cruz. Parang hindi ka naman na dyan kay Tito. Sabi niya, lahat gagawin yan para lang sumikat tayo. Sabi niya. Kaya yung... Okay. Ito naman, ibang angle naman ito, no? Na parang, sa bagay, nung time kasi na yon, sikat na sikat ang Tito Vic and Joey, di ba? Mga tito-tita dyan, mga nanay, di ba? Alam niyo mga nanay, di ba? Sikat na sikat ang Tito Vic and Joey dati, di ba? Kasi kung manonood ako ng Cinema One nung may cable pa ako dito sa bahay, palagi yan, mga movies niyan, mga comedies na yung laging may kantahan sa gitna, tama? Yung may nya, yung may ganon. po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Siya mismo nagsabi kasi sa akin na hindi totoo. Tinanong mo ba siya kung bakit pumayag siya na magpagamit doon sa kwentong yun? Hindi na po. Basta natanong ko lang sa kanya yun. Oo. Kasi paborito ko rin po Tito Vic and Joey. Malaking balita yun di ba noong time na yun? Tanong ko sa kanya. May narinig ka ba kay Dr. Ray na sinabi tungkol doon sa pangyayaring yun? Wala naman po. Hindi siya nagano? Hindi kami pwede magtanong sa kanya. Basta kayong dalawa lang ni Pepsi Opo. nag-usap. May nabanggit pa bang iba si Pepsi sa'yo tungkol doon? Bukod sa sinabi niyang gawa-gawa lang ito ni Tito Ray? Wala na po. Basta yun lang pagtanong ko sa kanya, sabi niya, alam mo naman si Tito Ray. Oo. Meron daw bang hinihingin pera noong time na yun? Sa Tito Vic and Joey? Hindi ko na sir. Hindi. Hindi niya nabanggit. Hindi ko na banggit.
So dito sa anggulo naman na to, parang ang nangyayari, pakana yun ng manager daw. Di umano dito sa interview na. So ito yung other side nung controversy. Ito yung ito yung mag-explain kung bakit nagkaroon ng balitang ganon. Sa bagay, nung time kasi na yan, madali gumawa ng istorya dati nun eh. Kasi wala pang social media nun eh. Wala pang CCTV no na, 'di ba? Ang sinabi may binanggit na hotel yung sa Sulu Hotel daw di umano, 'di ba? Hindi pa nung time siguro na hindi pa naman uso CCTV. May freedom pa talagang gumawa ng istorya dati nun. Hindi katulad ngayon. 'Di ba? Pero ang tanong kasi, kung hindi naman pala totoo 'yun, bakit nagpakak si Pepsi? Nagpakamatay. Kung hindi naman pala totoo. Di ba? Dahil siguro sa kahihiyan? Dahil sa pressure sa manager? Na siguro gusto ng manager na ipagpatuloy? Tapos kasi feeling din siguro ng manager, wala rin patutunguhan yung karir ng mga unless gumawa sila ng controversy, di ba? Gulo na showbiz, Pero valid yun, yung sinabi niya na manager lang yung, Di ba ka mamaya, yan naman talaga yung twist nung nung movie. Pinangunahan lang talaga ng panghuhusga. Buhay pa rin sa akin yung yung twist eh. Kahit na-debunk ng pag-file. Malay mo si Vic Soto, hindi niya lang talaga alam na at the end of the day, sila yung magiging bida ng ng movie. Tingnan natin sa mga susunod na kabanata, Ang gulo, no? Pero nakatulong itong interview na to. Ano ba to si Julius Babaw? Baka Tito Vic and Joey. Nasa TV5 ba ang Tito Vic and Joey ngayon? Nasa TV5 ba sila? Di ba TV5 ito? Baka naman mamaya, ito magiging devil's advocate lang ako ha. Magpapaka-devil's baka naman, kinoaching nila ito na magsalita na na sabihin yung ganyang bagay. Di ba? Ano sa tingin nyo? Who knows, Kasi, tingnan nga natin, mukha ba siyang scripted magsalita? Mukhang hindi naman, Mga controversial na nangyayari nung panahon na yun, nung Kasi, kayo mga soft drinks beer. Kaduda-duda din itong timing ng Ito hindi naman ako anti-Vic Soto, anti-TBJ. Hindi naman ako anti. Kasi, mapapansin ko, kailan ba itong nangyari itong interview na to? Parang kaduda-duda ang labas na ito. Parang parang patch agad ito doon sa trailer na lumabas. Julius Babaw. Si Coca Nicolas pala, Coca Nicolas. 'Di ba? 5 days ago ito. Re-upload ni Julius Babaw. Re-upload. Kailan yung original na upload nito? January 4. But 1 year ago? One year ago, pero pag tiningnan ko, January 4
lang in-upload. January 4. 2024, 2025 na nga pala ngayon. Hindi siya pasok as ano. Iniisip ko kasi baka mamaya pangtapal ito sa issue kay Daryl Yap. Pero ito pala, kailan ba nag-start ng announcement na gagawa ng movie for for Tito Vic and Joey? Pasok ba? January 4 ba? Kasi kung ito, nag-hit ito nung nire-upload ito nung 2025 na, 5 days ago, parang kaduda-duda yung timing ng pag-re-upload nito. 'Di ba? Kaduda-duda yung timing ng pag-re-upload. Anyway, yung pagpapasya ay sa inyo, ha? Kaya lang sa akin kasi, parang maraming katanungan pa rin di masagot. 'Di ba? Ako for me, ito yung opinion ko lang naman, maaring mali ako. Kasi sa sobrang tagal na ng issue na yan, feeling ko it's time na magsalita na rin ang Tito Vic and Joey tungkol dyan eh. Sa nangyari talaga dyan sa publiko eh. Kasi hindi na mamatay-matay yan eh. Every time na lang na mababanggit yung Pepsi Paloma na yan, lulutang na naman yung Tito Vic and Joey. Ano yan? Hinihintay na lang talaga nila na kamatayan yan. Yang ganyan. 'Di ba? Dapat na yan eh. Para kasi ang nakikita ko dito, umaasa na lang ang Tito Vic and Joey na mabaon sa limot instead na yes, nagdedemanda naman sila. Kaya lang nagdemanda sila sa isang bagay kasi na dapat hindi na pinag-uusapan. Hindi doon sa bagay na hindi totoo. 'Di ba? For me, ganun ang dating sa akin eh. Nagdidemanda sila kasi pinag-usapan na naman ang bagay na hindi na dapat pag-usapan. Pero dito sa ni Coca Nicolas na to, yung sinabi na manager lang daw yung may pakana nun. Plausible naman, kaya lang, ba't nagpakamatay si Pepsi Paloma? Dahil sa pressure sa manager? I don't think so. Kung magiging kakampi mo naman ng Tito Vic and Joey eh. 'Di ba? Pwede ka pang bigyan ng kinabukasan ng Tito Vic and Joey. Kung halimbawa inutusan lang po kasi talaga ako ng manager ko, pwede naman akong tulungan nila Tito Vic and Joey kung sakaling ganun talaga ang senaryo. 'Di ba? Anyway, anong opinion nyo tungkol dito? Paki-comment nga sa baba. Gusto ko rin mabasa yung comments nyo. Maraming salamat mga kababayan ko. Magandang araw.